Thank you very much sa imo Henry. Asing Diyos maray na aldaw sa gabos na naghihinanyog o nagsusubaybay sa tuya. Ngunyan na Lunes Santo na yaong kita sa Semana Santa. Ang sa kuyang ihiras na tema manungod sa satuyang pagkasimbahan. Asin kung ano ang kamugtakan ngunyan asin ang pangapudan kaini sa tuya. Enot sa gabos, kung kita minahapot kung ano ang simbahan o kung arin ang simbahan, ang perming kasimbagan niya itong istruktura. Madali niya itong ituro kung ano o arin ang simbahan. Mahapot sa tuya, ituturo ta itong building. Alagad, iyan na building na iyan, harong sa na iyan kan simbahan. Ang simbahan mga tugang, kita gabos na may pagtubod. Ang simbahan, ako, ika, kita, nagkakatiripon sa sarong pagtubod, nagsasamba sa sarong Diyos, asin minapairaron sa iyang mga katugunan. Iyo ini ang simbahan. Pinahayag na sa tuya ni San Pablo Apostol na kita sarong hawak na manlain-lain na kabtang. Iyan ang satong pagkasimbahan. Igwa ki mata, igwa ki talinga, igwa ki nguso, igwa ki kamot, igwa ki bitis, gabos na parte kan hawak. Asin ang lambang parte may halaga, ang lambang parte may katungdan. Kaya kung kita ang simbahan, gabos kita importante, gabos kita mahalaga, gabos kita may ihiras sa trabaho kan simbahan na ini. Asin ang trabaho kan simbahan na ini, inaapod niya to na misyon. Ang simbahan, mga tugang, nabubuhay sa misyon. Kung daing misyon, daing simbahan. Minsang gura no kagayon, kan istruktura, kan building. Siguro may orgulyo kita, matara magayunon ngayon sa muyang simbahan. Dahilan ta state of the art, moderno, magayunon ang pagka-design. Alagad, kung daing misyon ang banwaan kang pagtubod yan sa lugar na iyan, daimang kisimbahan. Taan simbahan mga tugan, daimang pinapatutuuhan dahil taigwa kan istruktura o building na iyan. Kan panahon, pagkatapos na si Jesus mabuhay liwat sa mga gadan, asin isubol ang sa iyang mga apostoles, isubol ang sa iyang mga disipulos, sa pagbalangibog kan marhay na bareta. Buhay na buhay sa simbahan na sa indang tinugdas. Talaga daimang kan mga building na iyan. Sa mga harong, yaon buhay ang simbahan. Ginigibo kung ano ang dapat. Sinusunod ang kasugaan sa misyon. Kaya, importante mga tugan ang building na iyan kan simbahan. Kasi sa tuyang pagsamba, kay po ang taman ang bubong, kay po ang taang proteksyon. Alagad, bako palan iyan ang simbahan. Iyan harong sa nakan simbahan. Sabi nga ni, kan iba, sabi ko na pagtaram, kita ang simbahan, itong building na ito, ang sambahan. Kaya, dai kita maribong, na pag kita hinapot, pag kita nagpapahayag, kan manungod sa simbahan, ang gustong sabihin ka, ang kita, mga tawong buhay, na nagrurukyaw kang pagtubod sa mahal na Diyos. Pagtubod na sa tuyang inihiras sa gabos. Pagtubod sa sarong Diyos na may tulong persona. Yaon ang Diyos Ama, Ama niya to gabos. Yaon ang Diyos Aki, na nanitawo sa persona ni Kristong kagurangna, na iyo ang nagpamidbid sa tuya, kang kabilugan, kang kahadean ni Diyos, iyo ang nagdara sa tuya, sa katotohan,
iyo ang nagtuga sa tuya kang bagong buhay na regalo gikan sa satuyang Ama. Yaw na ni Espiritu Santo na dayaday na nagpapasabong sa tuya. Tangani sa tuyang simbagan ang mga pangapudan ni Kristong kagurangnan na kita magduman sa harungkan sa tuyang Ama. Kaya ang satuyang kasimbagan sa gabos na ini, ang satuyang paghiras kang gabos na yaon sa tuya, ang satuyang pagtao kang panahon, pagdusay kang buhay ta, iyo ang pagpatutuo na kita may sarong simbahan, na kita ang simbahan. Asin sabi ko ngani, ang simbahan na ini igwa ning misyon. Mga tugang, ngunyan sa satuyang pagkasimbahan, siring na kaito tinugdas ang simbahan ni Jesus na kagurangnan, asin hinimo si Pedro, si Simon Pedro, inaapod tang San Pedro, na maging enot na pamayo kan tinugdas niyang simbahan. Ngunyan padagos na nagbubuhay ang simbahan na ini sa pamayo kan mga kasalihid ni San Pedro. Asin sa satuyang presenteng panahon, ang mga kasalihid na iyang kan apostoles, iyan satuyang mga obispo. Asin ang gabos na obispo sa bilog na kinakban, saro iyan na grupo kay itong mga enot na paratukdo sa satuyang simbahan. Iyan ang itinaong mayor na misyon para sa inda. Sindan enot na paratukdo sa tuya bilang pamayong pastor kaining manada, kaining banwaan kang pagtubod na inaapod niya tong simbahan. Asin ang gabos na ining obispo, sa katiriponan ninda, igwaning pamayo. Asin ang pamayong iyan, ki San Pedro, daing iba, kundi ang Santo Papa. Na sa presenteng panahon niya, tuunyan, ang Santo Papa, nakasalihid ni San Pedro, iyo ang pamayo kang kabilugan, kan gabos na mga obispo na namamayo kan lambang simbahan na lokal. Asin ngunyan bilang sarong simbahan, sa bilog na kinakban, minawot kan sa tuyang Santo Papa, na si Papa Francisco. Nalugod pa man, tutukan ta ang pagkasinodal kan simbahan na ini. Akuyang lilinawon ini mga tugang. Tening terminong ini, bako man ako muna termino sa tuya. Gikan sa tataramon na sinod. Taro ining Griegong tataramon o palabra. Nambuot sabiyon kan sinod, sa Ingles, walking together. Sa Tagalog, sama-samang paglakbay. Kaya sa Bicol, sararong pagbaklay. Iyo palan iyan ang kahulugan kang Griegong termino o tataramon na sinod. Nang kamautan kan sa tuyang presenteng Santo Papa, ang pamayo kan simbahan na universal, pamayo kang gabos na mga kaobispuan sa bilog na kinakban na iyo ang nagpapadalagan, iyo ang namamayo kan lambang simbahan na lokal na inaapod niya tong diocese o igwa pang ibang termino kaiyan. Alagad sa satuya, an apod ta kayan diocese, an obispo ang namamayo, asin ang kabilugan ninda pinanginginutan kan Santo Papa sa persona ni Papa Francisco na minaapod sa tuya, na ang satuyang pagkasimbahan maging sinodal. Sa ngunyan, nasabutan ta kung ano ang terminong sinod, kung ano ang kauligan kaiyan, ang buot sabihon, ang pangapudan sa tuya ngunyan, na kita sararo na magbaklay bilang sarong simbahan. Kita gabos buong pakaito, yaon sa pagbaklay digdi sa ibabaw ning kinakban. Inaapod tang pilgrimage, inaapod tang peregrinasyo. Iyan ang satuyang paglakaw digdi sa ibabaw ning daga.
Day man kita naglalakaw digdi sa ibabaw nin daga, tangani magpuro pasyar sana. Alagad igwaning katuyuhan, igwaning obheto, asin igwang padumanan. Iyan ang inaapod niya tong peregrinasyo. Iyan inaapod tang pagbaklay. Kaya dapat sararo kita, tangani na magpatinarabang tabangan, asin mamatean ta an satuyang pagkasarong simbahan. Ta saro ang pangapudan sa tuya. Napakatapos kang pagbaklay tadigdi sa ibabaw nin daga, dumang kita magkateripon sa harungkan Ama. Iyon sa iyang kahadean. Kita gabus niyang mga aki, kaya inaapod ta siyang Ama. Ini ang hinimo sa tuya ni Kristong kagurangnan. Siya minaapod sa iyang Ama na Aba. Kita man iyuman, buot sabihon, Tatay. Ini ang satong amang kagurangnan. Kaya ngunyan, hinihimo sa liderato kan sa tuyang Santo Papa. Natutukan ta ang sinod. Tutukan ta ang sa tuyang pagkasinodal na komunidad. Nasararo palan kita, magturugang. Importante ang lambang saro sa buhay nin lambang saro. De sa tuya, kipeding ipag-sikwal, i-exclude sa tataramo na Ingles. Dahil ta ang lambang saro sa tuya, importante. Ang lambang saro sa tuya, mayayaambag sa pagtalubo kan simbahan, kaining komunidad ding pagtubot na sa tuyang naaayunan. Kaya ngunyan, sa pangapudan kaining sinod, ang sa tuyang simbahan, naghahanap ning paagi kung paano maging epektibo sa paghibo kan sa iyang misyon o kan sa tuyang misyon. Dahil takitaan simbahan, ang misyon kan pagbalangibog kan marhay na bareta na si Jesus anaan sa tong kagurangnan, an sa tong kaligtasan, na si Jesus anaan kabilugan kan buhay. Ini mangyayari sa satuyang pagtauning kasimbagan sa pangapudan na iyan. Kaya ngunyan sa paagi kan satuyang sinod, naghahanap an inang simbahan kam paagi kung paano mangyaring epektibo ang misyon kan lambang saro sa tuya sa panginutan kan satuyang pastor. Tangani na ang gabos na miyembro kan simbahan magtalubo asin maging maugma sa pagkasararo asin sa paghirirasan. Kaya ngunyan, binabalikan ta ang mga eksperyensyang nakaagi kan simbahan. Ang inapod tang sinod, parte na ini kang kinaugalian, parte na ini kan magayon na tradisyon kan satuyang simbahan. Kung sain, ang satuyang mga pamayo sa lambang simbahan na lokal, sa pangapudan kan Santo Papa, minaduman sa Roma, nagkakateripon tanganing gibuhon ining sinod. Alagad ang kagayunan ngunyan, dahil ta ang satuyang Santo Papa, minaapod sa tuya na maging parte, maging kabdang, kang gigibuhon na ining masunod na sinod kan sa tong mga obispo sa maabot na taon. Bako, I'm sorry, ngunyan ta ini tinatawan ning duon sa malinaw na paagi. Kay itong panahon, dati nang nangyayari ang sinod. Asin, ang pagduman kan sa tuyang mga pamayo sa Vatikano, sa pag-urulay, ang pagbalik dadaron sa tuya kung ano ang pinagkauruyunan. Kung ano ang mga bagong programa tanganing padagos ang pag-abante kan sa tuyang simbahan. Alagad ngunyan, iba, kaya makaugma ining nangyayari. Sa mga tuminalikod na taon, may mga sinod, halimbawa, sinod manungod sa pamilya.
kung saan ang Santo Papa nag-imbitar mismo ki mga pamilyadong tao, mga may pamilyang tao o representante, tangani kasarbay kan sa tuyang mga obispo, sinda mag-urulay kung paano papakarhayon ang kamugtakan kan sa tuyang pamilya ngunyan sa kontemporaryong panahon. Pero itong magayunon na tanda na nakaagi sa satuyang eksperyensya. Asin, nagkaigwaman ning sarong sinod manungod sa mga jóvenes, manungod sa mga kaakian, sinod on youth. Asinan magayon naman na nangyari sa nakaagi pa sa ng eksperyensya na nag-apod ki mga representanting mga jóvenes na maging parte sa katiripunan kaining mga pamayo kan simbahan na lokal kan mga obispo tangani pag-urulayan an manungod sa kamugtakan kan mga kaakian ngunya na panahon na maging aktibo sa saindang partisipasyon sa sarong simbahan na satong naaayunan. Asin ngunyan sa masunod na sinod, dahing iba kundi ang tema iyo ang pagkasinod kan sa tuyang simbahan. Kaya ang tema inaapod na synodality. Ang sa tuyang pagkasinodal bilang sarong banwaaning pagtubod na inaapod simbahan. Kaya sa tuya na hinihiling ang karakter, sa tuya na hinihiling ang presenting kamugtakan kan sa tuyang simbahan, tanganing matawan ning kasimbagan kung ano ang mga palain-lain na kahaputan asin padagos ang pag-abante kan sa tuyang simbahan. Kasiring sa anuman na buhay, ang simbahan nagtatalubo, ang simbahan nag-aabante. Kaya dahil kita magngalas mga tugang na nagkakambyo sa dalagan kang panahon. Taan mga kambyong ini, ang mga pagbabagong ini, tanda ning pagtalubo, tanda ning pagdakula, tanda ning pag-abante, tanda ning pag-asenso. Iyan ang naturalesa kan sa tuyang simbahan. Kaya ngunyan, sa satuya na pagpadagos kang paglakaw bilang sarong komunidad ning pagtubod. Linalaom na kita magkaigwa ning inspirasyon tangani maghinguha na maging tunay na simbahan. Kasabi ko mga kasubago, ang simbahan, bako man itong building na ito, ang simbahan, ako, ika, kita gabos. Kaya ngunyan, lugod pa man mako ata ang inspirasyon sa pagi kang paghirirasa na ini, sa pagi kang pagpatinarabang tabangan, tangani mako ata ng God ang paagi kung paano maging epektibong simbahan. Asin sa paaging iyan, sa tuya man na tinatawaning doon ang pag-uswag kaining simbahan na sa tuyang na ayunan. Nalugod pa man, mag-uswag kita pano ning paglaom na may mangyayaring magayon sa satuyang pag-iribahan, na may mangyayari na karahayan ang satuyang pagkasararo, ang satuyang paghirirasan. Nalugod pa man sa paagi kaining sinod, buhayon taliwat ang tiwala sa lambang saro. Taba kung tama, itong mga perminyatong nadadangog na may mga taong nagtataram. Dai ka na dapat magtiwala ngunya na panahon. Paano kung ang buhay tayaon sana sa pagduda? Daing tapos ang satuyang pagkatakot. Daing tapos ang satuyang inseguridad. Iyan mga tugang, mga anino, kan satuyang kagadanan. Kaya ngunyan, linalauman na kita mabuhay sa pagtiwala sa lambang tugang. Nasabi ko kasubago, ang lambang saro may itatabang. Ang lambang saro may iaambag. Dahil ta kita gabos, may karahayan. Gabos kita, linalang, kabaing, kalalawgoning mahal na Diyos. Ang Diyos marhay, ang Diyos pagkamot, iyuman iyang kita. Minsan kita maluya, minsan kita nagkakasala. Ang satuyang kasalan,
kung inaapudan ta ang kagurangnan, hinihipnuan, tanganing kitalinigan, tanganing mapara ang satuyang mga kaluyahan na ini na minasikwal sa tuya sa maugmang pagkabuhay. Padagos magayunon na kaisipan kaining sinod na bulungon man an anuman na mga lugad kan sa tuyang pagkabaranga bilang banwaan. Kasabi ko na ngani, dahilan kan sa tuyang mga kasalan, kita nakakagibo ning daing data sa satuyang tugan, sa satuyang kapwa. Ikinakamundo ninda. Tiring man ikinakamundo niya to. Tago kita nakapamundo sa satuyang tugan, nakapamundo sa satuyang kapwa, kita man mismo namumundo. Dahil ta nawara sumarhay na pag-iribahan, nawara sumaray-rahay makahulugan na relasyon. Kaya ining sinod, minaapod sa tuya sa oportunidad na bulungon ang anuman na lugad ning pagkabaranga. Tainigabos, lugad ning kasalan. Na sa paagi ka ini, makakanood kita ning karahayan sa mga paarog kan sa tuyang tugang. Bako man sana kita ang nakakaaram ning karahayan. Daining si isay pamanatawo sa kinaban na may monopoliya kang katotohan, may monopoliya kang karahayan. Kaya gabos kita naghihiras-hirasan kang anuman na marhay na magayon yaon sa tuyang buhay. Asin kita nakakanood sa mga ehemplo sa mga paarog nin lambang tugang. Ang paghirasa na ini, tangani na mahimon yato ang tunay na kagayonan kan simbahan na iyon tinututukan kan sa tuyang misyon. Kaya ang kagayonan kaining sinod na hinihimon yato ang sa tuyang mga kasimbagan sa pangapudang kaini, sa paagi kang pakisumaro sa anuman na mga marhay na katuyuhan, asin marhay na mga gibo-gibo kan sa tuyang simbahan ning pagtubod, minaimbitar sa lambang saro. Sabi ko kasubago, dai ning ini-exclude, dai ning ini-itsapwera ang simbahan. Kaya digdi sa sinod, ang magayunon digdi, ta gabos na mga tawo, gabos na mga tugang, gabos na mga kabtang kan sa tuyang banwaaning pagtubod, inaapudan na maging aktibo sa indang estado bilang sarong simbahan. Mga tugang, ang simbahan yaon ngunyan sa pagdangog, sa tingog, sa mga sentimiento, sa mga ideya, sa mga kamautan kan lambang saro. Tinatawan kan sa tuyang Santo Papa ning panahon ang bilog na simbahan, nadut-duton ang mga puso kan gabos na mga tugang. Tiring bagakan mga tugang niyatong biyadi, na diin niyato kung minsan hinahadi sa ordinaryong pag-urulay bilang sarong banwaan. Ngunyan ipinapamidbid sa tuya na igwaman sinda ning magagayon na kaisipan na pwedeng ihiras sa tuya. Ang mga tugang niyatong mga gurang, dahil nangahulugan, daan sarong tawong gurang, tapos na ang sa iyang panahon. Paso na. Bako man iyan siring sa pila o baterya na pagkatapos kan gamiton sa pag-ilaw o kaya gamiton sa anuman na bagay minapaso, gabos kita mantang nabubuhay pa, mantang normal pa ang kamugtakan ta, igwa kita ning ihihiras anuman ang sa tuyang edad. Kaya sa tuyang dinadangog sa sinod na ini, ang mga gurang, ang mga aki, ang gabos, anuman ang sa tuya na mga naabdan sa buhay. Bakong monopoliya ka itong may formal na inadalan, ang pakasabot kang katotohan, ang pagibo ning karahayan. Bako po,
May titulo kita sa buhay, may inadalang kita, may degree kita sa buhay. Salamat, makakatabang iyan sa satuyang pag-ambag kang satong naaraman. Alagad itong mga tawong mayo kaiyan, siring man igwaning natural na kapasidad na maghiras. Tandaan niya itong mga tugang, ang mga enot na disipulos na inapuda ni Kristong kagurangnan. Ang pag-iriba ni Simon Pedro, day man sindaki mga formal education, arog sa kadakol sa tuya. Alagad hil nga kung paano mina-intervenir ang mahal na Diyos, kung paano minahipno sa satuyang mga kakulangan, sa satuyang mga kaluyahan. Day ta mga tugang masabi na daisindang na araman. As a matter of fact, kita gabos nag-aadal gikan sa saindang paghiras sa tuya. Paghiras kang katotohan. Ang katotohan day manyato makukua sa anuman na paagi o gigikanan. Ang katotohan minagikan sana ti Kristong kagurangnan. Siya na nagtarang sa to na ako andalan ang katotohan asin ang buhay. Kaya ini day ginagarantiya ti formal na edukasyon, ti anuman na titulong akademiko, alagad ang katotohan ang solamenting garantiya iyan sa tuyang pagkadayupot Jesus na kagurangnan. Tiring man, iniimbitaran digdi sa sinodong ini, itong mga dayo, itong mga estranghero sa tuyang komunidad, namamatean man ang saindang sentimiento, kung ano ang saindang paghiling manungod sa simbahan, kung ano ang saindang namamatean digdi sa simbahan na sa iyang naaayunan. Kaya parte pa digdi itong paghimati sa tingog kan sa tuyang mga dukhang tugang. Si Papa Francisco minatao ning magayon na duon duman sa mga nasalaylayan. Itong mga yaon diyan sa mga pasyoning kadipisilan, itong mga yaon sa kadukhaan, gabos iyan tinatawan ning pagkakataon, ning oportunidad na sa tuyang dangugon. Minsan itong mga bakong aktibo sa simbahan, inaapudan na maging kabtang kaining sinod, tanganing maaraman ta kung ano ang mga saindang sentimiento bilang simbahan, bilang parte kaining komunidad na sa tuyang naayunan. Iniimbitaran ang sa tuyang mga tugang na mga LGBT na lugod pa man magpartisipar digdi sa urolay na ini o konsultasyon na ini, digdi sa sararo na pagbaklay, tangani mahiling ta ang kabilugan kan ladawan kan simbahan, asin makuata ang tamang kasimbagan asin mga agya sa misyon na dapat niya to na gibuhon, na dapat niya to na simbagan. Yaonan mga tugang niya to na mga deprived of liberty, itong mga yaon sa priso na sinda hinihimo na lugod pa man maging parte kaining urolay na ini, kaining sararong pagbaklay, tangani mahiling nanggad ang tunay niyatong pagkasimbahan. Itong gabos na tawo na palain-lain ang sa indang trabaho. Minsan pa itong pinaguhuna ta na bakong marhay, iyan sa satuya na paghiling. Anuman ang sa indang pinagikanan, inaapod ang digdi sa sinod na ini. Ta ini ang sarong oportunidad na mahimo sa tuya na sarong tunay na simbahan. Asin anuman mga tugang ang maging resulta kaining pag-urolay na ini, kaining paghirirasa na ini, na minsan itong bakong Katoliko, bakong Kristiyano, iniimbitaran man, tangani na lugod pa man mamatian ta ang tunay na espiritu kang pagkamagturugan. Ini ang satuyang pagkasinodal,
Iyo ini ang pusok kan sinod na ikinukonsulta sa tuya. Tangani anuman na bunga kan sa tuyang paghirirasa na ini sa lambang lugar. Ang lambang parokya nagigibo ka iningunyan. Ang lambang diosisi sa bilog na kinaban nagigibo ka iningunyan. Ang gabos kaya na bunga, ang gabos na resulta, titiripunon. Digdi sa Pilipinas, ang pinagtiripon na bunga o resulta kaining sinod, o kaya synodal consultation o synodal journey, ipapadarakan lambang diocese duman sa CBCP. Tangani itong mga obispo kan sa tuyang nasyon, ang pagpasiring ninda duman sa Vatikano sa Oktubring nagdadangadang, daradaraan material na ini asin sa indang tatawaning kabilugan. Buot sabihon sa masunod na sinod kan sa tong mga obispo, nagikitang parte. Ang lambang saro sa tuya na parte kaining inaapod tang simbahan, na iyon sa tuyang komunidad ning pagtubod, na iyon instrumento na hinimo ni Jesus tangani mabilog ang sa iyang misyon, asin makaabot kita sa dapat niya tong padumanan, mangyari lugod. Kaya parte kita kaining nagdadangadang na sinod sa paagi kang partisipasyon ta bilang simbahan digdi sa synodal consultation, sa synodal journey, sa synodal conference. Ini ang sararong pagbaklay kan sa tuyang pagkamagturugang dahil tadai ning ini-exclude o kaya pinapalain. Sabi ko kasubaggo, kita gabos minabilog kan simbahan na ini. Takitaan man lain-lain na kaptang kaining hawak na ini, hawak mismo ini ni Kristong kagurangnan. Kayo na ang mistiko niyang hawak ulawas ang satuyang simbahan. Si Jesus na buhay sa lambang saro sato na mamidbidan ta sa lambang tugang. Anday pakamidbid ki Kristo sa lambang tugang, sa lambang tao, day pakamidbid sa iya. Minsan pa kita nagtataram o nagaapod kan sa iyang pangaran. Si Jesus na nitawo siring sato, tagabos na aspeto kan sa tong buhay pera kang kasaklan. Naging tawo arong sa tuya, kaya inaapodan kita na mamidbidan siya sa lambang tugang, sa lambang tawo na naglalakaw digdi sa ibabaw ning daga. Iyo ini an pangapudan, iyo na giyat kaining banal na simana o Simana Santa, na yaon mismo nakagamot sa espiritu kang sinod na ginigibo kang gabos na simbahan na lokal digdi sa ibabaw ning kinakban. Sa paagi kan sa tuyang pagsimbag na mahuyo ang buot, na yaon ang pagpasalamat asin pag-umaw sa Dios kay hinimo kitang parte kan sa iyang simbahan. Lugod pa man ang sa tuyang mga aldaw na inipuon ngunyan, maging tunay na banal, tanganing kita magtarang, kita nag-agi sa sarong Simana Santa, asin matod ini sa tuya, sa kabilugan kang kaugmahan kaining bilog na simana, na iyo ang pagkabuhay liwat ni Jesus sa mga gadan. Sentro kan sa tuyang pagtubod, alituktok kan marhay na bareta, na kita gabos maugmang masilibrar, na kita nabuhay dahil sa buhay na iniras ni Jesus na kagurangnan. O sabihon, ang total na pagtalikod sa kasaklan, ang total na pagtalikod sa padagkakang kinaban, tangani lugod paman, mapasatuya ang tunay, ang purong kaugmahan, na ang pwede sa nang magtao sa tuya si Jesus na kagurangnan. Siring na siya sana ang garantiya kan buhay na daing kasagkoran. Kalambang saro sa indo mga tugang na naghihimati ngunyan, naghinanyog kaining sakuyang paghiras, ang sakuyang advance greeting, ang sakuyang pataratara. Happy Easter to everyone. Salamat sa inyo, gabos.